Puntahan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nasunugan ng 30 pamilya sa Tondo dyan po sa Maynila. Kasagsagan ng pagdiriwang ng ilan ng Pasko nang sumiklaw ang sunog sa Pilapil Street. Sa video, kitang nagkakagulo ang ilang residente nang magsimula nang kumalat ang apoy. Tumagal nga ng halos 1 oras bago naapula ang sunog. Ayon sa barangay, nasunog na rin noong 2021 ang naturang bahay dahil sa jumper ng kuryente. Ayun na nga. Iniimbestigahan pa kung yan din ang sanhi ng sunog sa ngayon. Nababahala naman ang PIDEA sa pagdami ng mga nasasabat nilang kush o high-grade marijuana. Sa mga video na eksklusibong ipinakita sa News 5, kita kung paano nabisto ng PIDEA ang kush sa isang parcel. Nakadeklara na damit ang laman ng parcel. Pero naglalaman pala ng aabot sa 1.4 million pesos na halaga ng kush. 2 box sa dried banana ang nakadeklara, ang nabisto namang ang lamang pala ay high-grade marijuana din. Ayon po sa PIDEA, nagsimula ang pagdami ng marijuana sa bansa na idinadaan sa parcel at mga package nitong bare months. Nakadeklara na damit ang laman ng parcel pero naglalaman ng aabot sa 1.4 million pesos na droga. 2 box din ng dried banana naman ang nakadeklara ang nabistong may lamang kush. Ayon po sa PIDEA, nagsimula ang pagdami ng kush sa bansa na idinadaan nga sa parcel at mga package nito lamang bare months. Malayong-malayo po yan sa halos 19 na kilo noong 2022. Mas paiigtingin daw ngayon ng PIDEA ang monitoring sa social media kung saan daw nag-uusap ang mga nagtutulak at maging parokyano ng high-grade marijuana. Sa iba pang mga balita, patapos na raw ang investigasyon ng Land Transportation Office o LTO kaugnay sa magkasunod na aksidente na kinasasangkutan ng mga truck. Ngayong buwan nangyaring disgrasya sa Parañaque kung saan 1 namatay at 5 po ang sugatan. Gayon din ang karambola sa Skyway kung saan 4 ang patay. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni LTO Chief ASEC Vigor Mendoza na posibleng managot ang ilang opisyales dahil may nakakapagrehistrong mga sasakyan na hindi sumasailalim sa roadworthiness inspection. Dahil dito, iimbestigahan na raw ng LTO ang mga Motor Vehicle Inspection System o MVIS para matiyak na mababawasan na ang mga nakamamatay na disgrasya. Posibleng maglabas daw ang LTO ng resolusyon sa investigasyon sa unang linggo ng taong 2025. We will have to rectify some procedures para mas lalong maging pag-inspeksyon ng mga sasakyan. Kasi nakikita namin may mga lapses eh. In fact, pag magpa-pilot run kami sa isang probinsya, we're putting it together now na para mas yung inspeksyon. Yan nga po ang tinig ni LTO Chief ASEC Vigor Mendoza.